Kumusta na po kayo mga guys at pag-usapan natin ito, no? Kasi kanina po mga guys ay nagkaroon ng press conference, no? Si Senator Juan Miguel Zubiri, no? At yun nga mga kaibigan, nag-file na ng joint resolution, no? Ang Congress at saka ang Senate, no? So, mga kaibigan, pag-usapan muna natin, no, bago natin ipakita yan, yung resolution na yan, mga kaibigan. Kasi, yun nga, nagkaroon nga ng People's Initiative, di ba? And then, sa pangunguna ng pirma. Itong pirma, sa pagkakadinig ko, mga kaibigan, sila din yung nanguna noon, no, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sila din yung nanguna na yun nga, tungkol nga dyan sa People's Initiative na yan, na hindi naman nagtagumpay, no? Hindi talaga nagkaroon ng pagbabago ng konstitusyon, no? So, ilang beses na po na talagang nag-a-attempt na baguhin ang konstitusyon pero hindi po nangyayari. Even sa panahon po ni RRD ay meron ding pagtatangka sa first, pa lang mga kaibigan pagpasok pa lang ni RRD ay meron ng pagtatangka sa pagbabago ng konstitusyon, no? Meron pa nga silang diyan mga kaibigan, yung draft, no, ng federalismo, no? Na-vlog ko yan dati mga kaibigan sa panahon ni PRRD kasi sinuportahan ko yan Na-i-vlog ko yan dati at ipinaliwanag ko kung bakit dapat na baguhin ang konstitusyon, no? Pero hindi nga po nag-prosper, no? At natapos na lang si RRD, hindi talaga nabago ang constitution, no? So, eto po sa panahon po ngayon, nasabi naman po ni Speaker nung December na pagbalik ng House sa 2024, no, January, ay agad-agad nila itong aasikasuhin na pag-amyenda ng konstitusyon ng Pilipinas. At sa totoo lang mga kaibigan, no, ang talagang kapag tinatanong mo si Speaker Martin Romualdez tungkol dito, no, ang sinasabi lang talaga niya ay yung pag-amyenda ng konstitusyon dahil kailangang baguhin yung mga provisions dyan, no? Economic provisions na nagiging nagkakaroon ng restrictions, no? Maraming restrictions para hadlangan yung pag-unlad nga, mga kaibigan, no, ng ating bansa, Pilipinas. Never ko pa siya narinig, no, sa mga interview, never ko pa siya narinig na sinabi niya na para magkaroon ng pagbabago sa term limit ng presidente. Sa totoo lang never ko pa siya narinig. Bagamat merong may mga nagsasabi na, oy, baka ganun din yung gusto, no? Yung magkaroon daw ng pagbabago sa presidente, pagkatapos magpa-prime minister daw siya. So, in short mga kaibigan, ang daming lumalabas na mga paninira tungkol kay Speaker, no? Na even akala nung iba, kahit nung hindi pa nakakapag-usap si Senate President Zubiri, siguro ganun din ang iniisip niya na baka gustong baguhin ni Speaker ang Constitution ng Pilipinas para nga maging Prime Minister siya. Kasi yan yung sinasabi ni na Amy, yung mga DD sheets mga kaibigan na walang ginawa kundi manirang puri kay Speaker. Yan yung yung paninira nila, no, kay Speaker na gusto daw mag Prime Minister, no? Sinabi din yan ni Amy Duterte Manotok. Sinabi niya yan na gusto daw pakialaman yung Constitution kasi gusto nga daw mag-Prime Minister. Pero kung titingnan natin, kung babalikan natin mga kaibigan, ang lahat naman ng mga tanong, no, kay Speaker, kapag sinasagot naman niya, ang lagi lang niyang sagot mga kaibigan ay babaguhin yung economic provisions
never ko pa siyang narinig na nagsabi na, oy, may babaguhin ang term limit ng presidente. Although maraming mga nagsasuggest. Ako nga, isa din yun sa gusto ko baguhin yung term limit ng president. Kasi gusto ko nga na si PBBM muli ang maging presidente natin, no? So, maraming mga ganong suggestions. And then, maraming mga tao, they were putting words into the speaker's mouth na para bang sila yung nakakaalam ng iniisip ng speaker. To the point, mga kaibigan, na sinisira nila ang speaker at pinapalabas nila na masama ang motibo, na ganito, na ambisyoso, gusto mag-prime minister, ang sama-sama naman, gano'n, no? So, sabi ko, nakakaawa din si Speaker Martin Romualdez, sa totoo lang kasi biro mo napakabuting tao ni Speaker, sa totoo lang mga kaibigan, napakabuting tao, at talagang, yung bang, ang sa kanya kasi, pagtulong talaga sa Pangulo natin, para maabot ng Pangulo natin, yung kanyang, yung kanyang dream, yung kanyang gustong mangyari, no, para sa Pilipinas. Yung pagkaunlaran, yun talaga. At nakita ko sa kay speaker na yun naman talaga ang gusto niya, yung suportahan talaga ang Pangulo, full support siya. Na lahat ng mga agenda ng Pangulo, 20 LEDAC agenda na ipasa napakaaga, 3 months before the due date. Yung 17 na economic measures na ipasa din, mga kaibigan, before the due date. 3 months before. So, ganun kaaga. Ang speaker natin, full support siya para kung ano yung gusto ng Pangulo, kung ano yung makakabuti para sa bansa, andyan siya na talagang sinusuportahan niya. Pero merong mga tao na talagang gustong sumira talaga sa kanya. Mga DD sheets na yung ginagamit ng Communist China, no? Ginagamit sila ng Communist Republic of China para sirain talaga ang reputation ni Speaker Martin Romualdez. Kasi mga kaibigan, ang China ngayon, desperado na Desperado sila kasi ayaw nila kay PBBM. Gusto nila, mga kaibigan, mapalitan na talaga si PBBM. Kasi yung plano nila, mga kaibigan, na sakupin yung mga isla natin dyan sa West Philippine Sea. Nauunsyami, mga kaibigan. At yan talaga, yan ngayon ang target talaga ng mga DD sheets, no? Lalong-lalo na, mga kaibigan, yung mga nag-aaral sa Beijing ngayon, sa China, yung mga scholars ngayon, kilala niyo yan kung sino yan, di ba? Sinasasot, yan, yung mga scholar ngayon sa China, nasa Beijing sila, mga kaibigan. At yan talaga ang pinapa ano sa kanila ng China, na kailangan sirain natin to, si Romualdez, sirain si Romualdez para nang sa ganon ay mapalitan yan. At pag napalitan yan, mga kaibigan, talagang ilalagay nila dyan si Gloria Macapagal Arroyo para nang sa ganun, mga kaibigan, ay matupad yung kanilang gusto, nagagawa nila ng issue si PBBM, ipapa-impeach nila at ilalagay nila ang kanilang tuta na politiko. Alam niyo na kung sino yung tuta na politiko, di ba? Yung pro-China na hindi talaga siya nagsasalita kahit na binubuli na ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda. So, eto mga kaibigan, ang ginagawa ngayon ng China. Beware mga kaibigan, maging aware tayo sa nangyayari ngayon na kaguluhan. Kung titingnan natin mga kaibigan, wala naman talagang kaguluhan. Kung hindi nang gugulo itong mga pro-China na ito. Bakit sila nang gugulo? Pwede naman 'di ba na magsuporta na lang sila sa administrasyon ni PBBM. Anyway, kung titingnan mo, maganda ang takbo ng ating ekonomiya, maganda ang takbo ng gobyerno ni PBBM. Pero bakit kailangan nilang manggulo? Na kung titignan natin sa panahon naman ni PBBM, hindi naman sila ginulo ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Hindi naman sila ginulo ni PBBM, di ba? Hindi ka makakarinig ng kahit isa na talagang ginulo talaga sila, di ba? Wala ka maririnig na ganun. Pero ngayon, bakit magugulo ang mga DD sheets? Kasi ito ang kumpas sa kanila ng Communist Republic of China.
Ito ang kumpas sa kanila ng China na kailangan maalis si PBBM dahil gustong-gusto na nila na sakupin ang ating bansa. Kita nyo, naglabas sila ng 10-dash line, mga kaibigan. O, ano sabi ng Pangulo natin? Nireject yan ng Pangulo natin, nireject ng mga tao sa gobyerno. Naging matatapang na ang mga senador natin, iilan, no? Naging matapang na ang mga Coast Guard natin dahil ang presidente natin ay naninindigan. So, eto mga kaibigan, hindi ito matanggap ng China na ganun-ganun na lang. Na dati sa panahon naman ni Duterte, mga kaibigan, ay kayang-kaya nila gawin kung ano ang gusto nilang gawin. Pero hindi nila magawa. Kaya eto, operation, demolition job para kay Speaker Martin Romualdez. Eto talaga, hindi nyo ba napapansin mga kaibigan? Hindi nyo ba napapansin? Sinisira nila si Speaker Martin. Hindi sila nagtagumpay. Si PBBM naman ang binanata nila and then eto naman, di sila nagtagumpay, bumalik na naman sila kay Speaker Martin Romualdez. Kasi meron talaga silang aim, mga kaibigan, na sirain, no? Sirain ang Marcos administration, patalsikin si PBBM. So, ina-exhaust nila lahat ng kanilang mga pwedeng gawin, mga kaibigan, para mapatalsik talaga nila si PBBM. So, ang iniisip lang nila mga kaibigan, hindi nila magawan kasi ng issue si PBBM dahil talagang matinong pangulo matinong presidente. Sandali lang ha. Ano ko lang yung pintuan kasi ang ingay ng mga bata Ay, kabayo. Napalakas, no? So, yun mga kaibigan, hindi nila magawan si PBBM ng issue dahil napakatino ni PBBM. Hindi nila magawan, wala silang makitang katiwalian. Wala silang makitang mga issue na pwedeng ipukol. Kaya nga 'di ba ang issue na lang na pinupukol nila pulburon. Personalan 'yan. Ano pa? Ngiwi. O personalan 'yan. Ano pa? Party daw ng party. O personalan 'yan. Mga kaibigan, kung titingnan mo, wala silang mahanap na issue para kay PBBM. Kasi nga, wala silang makita na katiwalian. So, ito ang gagawin nila mga kaibigan. Hahanapan nila ng mga issue at lahat-lahat mga kaibigan ang pwede nilang ibato kay Speaker Martin Romualdez, gagawin nila, sisirain nila, pagmumukhain nila mga kaibigan na si Speaker ay masamang tao, keso ambisyoso, keso gustong maging Prime Minister, gagawin nila lahat yan mga kaibigan. Kita nyo? O mga kaibigan, kung titingnan nyo ito ginamit nila itong People's Initiative na yan mga kaibigan, no? Ginawa nila ngayon ng masamang kahulugan. Nang kung titingnan natin mga kaibigan, ang People's Initiative, pwede naman talaga gamitin yan Kasi pinapayagan naman yan. Kahit ang COMELEC mismo ang nagsabi, pinapayagan yan. And then yung sinasabi nila na meron daw binibigay na 20 million, hanggang ngayon mga kaibigan, wala pa rin namang nakakapagpatunay na totoo talaga na merong 20 million. So kung titingnan natin, yung lahat ng mga paratang nila kay Speaker Martin Romualdez ay baseless. Wala naman talaga silang ebidensya na maipapakita na talagang may mga namimigay ng pera. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, siguro yung namigay ng pera, talagang namimigay talaga yun ng ayuda. And then, habang may namimigay ng ayuda, siguro isinabay na rin nila yung pagpapapirma. Kasi syempre kapag magpapapirma ka mga kaibigan, hindi naman po pwedeng magpapapirma ka pagkatapos nasa bahay ka lang. Syempre magpapapirma ka, magpapakalat ka dyan ng mga tao na magpapapirma, gagastos ka rin talaga dyan. Di ba sabi ko nga sa inyo, lahat naman talaga ng gagawin ngayon sa mundo, merong kasamang pera, may kasamang gastos. Pupunta ka doon, kailangan mo ng pera, pamasahe. Pupunta ka doon, ganun din, may gagawin kang ganito, kailangan mo rin ng pera. Talagang kailangan ng pera, pero hindi ibig sabihin ay namimigay ka ng pera para nang sa ganon ay makakuha ka ng pirma. Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, no, sa isang survey, no, mga kaibigan, ang mga Pilipino, mas marami pa rin ang may gusto ng baguhin ang ating konstitusyon. Sa totoo lang, kami nga dito lahat kami gusto namin pumirma. Ang kaso wala namang nagpupunta dito para papirmahin kami. Dito nga lang sa amin, ang dami-dami.
'Di ba? So, kung titingnan natin mga kaibigan, hindi masama ang People's Initiative, pero nilalagyan nila ng kulay at they were putting words into somebody's mouth, into the speaker's mouth. Sinasabi nila na gusto daw ni speaker na um, maging prime minister, samantalang never naman sinabi ni speaker na gusto niyang maging prime minister. So nakikita natin dito yung galawan ng China, mga kaibigan. Ito talaga. So tama pala yung nag-ano sa akin, yung merong nagtimbre sa akin, mga kaibigan, na eto ang galawan ngayon ng mga DD sheets. Alam niyo ba ako ni mga kaibigan? Operation Demolition Job para kay Speaker Martin Romualdez. By hook or by crook, sisirain nila ang pagkatao ni Speaker Martin Romualdez kahit sa anong paraan, nang sa ganon mawala siya sa Kongreso at madali nilang mapa-impeach si PBBM. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maiisip niyo yan, mga kaibigan. At magiging aware kayo. Huwag kayong magpapadala doon sa mga nagsasabi na, ay gusto lang yun ni speaker na maging prime minister. Ay ganito, huwag kayong magpapadala doon, mga kaibigan. Galawan ito ng China. Gustong-gusto nilang mailuklok ang kanilang presidentiable na tuta. Kilala nyo na kung sino yung presidentiable na tuta na pro-China, pro-communist China. Sara Duterte, di ba? Mga kaibigan, kahapon ba yon o kanina na nai-content ko, di ba? Na ang China, mga kaibigan, ang China, gustong-gusto nila na ang maging presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte. Nang sa ganun, maituloy nila ang kanilang binabalak sa ating mga isla. Mga kaibigan, nakita nyo naman, di ba? Nai-content ko yan, kahapon ba yun, mga kaibigan, na sa Davao, doon nila inumpisahan, mga kaibigan, sa Davao, kung saan parang nagiging probinsya na siya ng China. At talaga namang kitang-kita natin na tama pala yung sinasabi ni RRD na napakalaki ng utang na loob nila sa China. Silang pamilya, ang laki daw ng utang na loob nila, at ang Davao, ang laki daw ng utang na loob nila. Kaya mga kaibigan, gano'n na lang sila kapituko, himod sa puwet ni Xi Jinping, na kahit anong gawin ni Xi Jinping, mga kaibigan, ay baw sila ng baw. Ginagawa nilang Diyos si Xi Jinping, mga kaibigan. Kaya, be aware, mga kababayan, maging aware kayo dito dahil kawawa ang mga Pilipino kapag pro-China candidate ang talagang namayani sa 2028. Dapat talaga itong malabanan natin. Sabi ko nga, ilabanan natin to, mga kaibigan. Huwag tayong papayag. Kasi kapag nangyari yan, mawawala ang ating mga teritoryo. Mga kaibigan, ang magsasuffer nito, ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino, ang mga apo natin, ang mga kaapu-apuhan natin. Dahil alam na natin, mga kaibigan, na ang China gusto nilang isulong ang kanilang presidente sa 2028. Sara Duterte ang gusto nila. Nang sa ganon, makamkam nila ang West Philippine Sea. Yun lang yun, mga kababayan. Believe me, maniwala kayo sa akin, totoo ang sinasabi ko. Kaya mga kaibigan, hadlangan natin ito. Huwag nating hayaan na maghari sa ating bansa ang mga demonyo, ang mga evil people, mga kaibigan. Huwag nating hayaan. Diba? Sandali. Edeline Martinez, kawawa naman ang Pilipinas kung may mga Pilipino na walang malasakit sa bansa. Correct po dyan. Tama ka, Edeline. Jose B. Baquilar, kayo mga bobo dito. Sara, basura. Ayan, nagagalit na tuloy si Jose B. Baquilar. Kasi kayo mga saramao, no? Lumayas daw kayo dito, mga saramao. Yan. Sabi ni Jason Tan, lagi kasi kulelat ang boss mong... Alam mo, hindi siya mangungulelat dahil hindi naman siya tatakbo. Wala siyang... Kahit sa hinagap, wala sa kanyang pag-iisip na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Sabi ko nga di ba?
Tinanong namin, nung pumunta kami sa Tacloban, tinanong namin yung mga tao doon na kahit yung mga malalapit sa kanya, yung mga trabahador niya. At yung mga nasa opisina, nasa munisipyo, tinanong namin, ano ba ang galawan ni Speaker? Nagpaparamdam na ba? Meron bang balak tumakbo? Anong sabi nila mga kaibigan? Wala. Anong sabi nung isa, yung tao mismo ni Speaker Martin? Kung tatakbo si Speaker Martin Romualdez, hindi ganyan ang galawan yan. Alam nila mga kaibigan, alam nila kung tatakbo si Speaker, hindi daw ganito ang galawan yan. Walang-wala sa isip ni Speaker na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga nakakatawa, no, mga kaibigan, nakakatawa itong mga Chinese propagandists na ito, no? Talagang ginagawan talaga nila ng black propaganda ng mga paninira, no, si Speaker para nang sa ganun ay yung kanilang saramaw ay maiupo. Dali. Mga kaibigan, nakakapagtaka, no? Kasi sabi nila, malakas daw si Saramaw. Kulelat daw si Speaker. Pero magtataka ka, kung kulelat pala si Speaker at malakas si Saramaw, bakit parang threaten sila kay Speaker at bakit takot na takot sila? Kasi mga kaibigan, kung hindi sila natitreaten at hindi sila takot kay Speaker, bakit nila sinisiraan? Bakit nila dinadown? Ang alam ko naman mga kaibigan, kung hindi naman malakas ang isang tao, hindi mo naman yan pagtsatsagaan na sirain, di ba? Bakit sinisira nila si Speaker? Hindi di ba napapansin? Since Tambaloslos, mga kaibigan, hindi na sila tumitigil sa pagsira kay Speaker Martin Romualdez. Hindi sila tumitigil. Yan kasi ang kumpas ng China, ng Communist China. Kasi nakita ng China, mga kaibigan, na si PBBM ay hindi nila maaasahan. Kasi iba ang foreign policy ni PBBM eh. Hindi siya himod sa puwet ni Xi Jinping. Hindi siya tuta ng China. At hindi magagawa ng China ang kanilang gustong mangyari diyan sa West Philippine Sea. Kaya anong ginagawa nila mga kaibigan? Pipilitin nila by hook or by crook, sisirain nila si Speaker. Kasi yun ang unang-unang nila magagawa mga kaibigan. Pag nasira nila si Speaker, wala nang defender si PBBM sa Kongreso. At kapag wala nang defender si PBBM sa Kongreso na Speaker, madali na nilang maggagawa ng issue for impeachment. Katulad ng ginawa kay Erap. Diba? Kaya mga kaibigan, ako bilang isang PBBM supporter, sinusuportahan ko at talagang pinoproteksyonan ko si Speaker. At aking talagang kapag merong mga ganito na mga masasamang mga propaganda, ine-expose ko yan. Kasi pinoproteksyonan ko si Speaker para kay PBBM, mga kaibigan. Dahil si PBBM, ano siya kapag wala si Speaker, madali siyang mapa-impeach, mga kaibigan. Kasi sa Senate, kita niyo naman sa Senate, mas dyan, mga kaibigan, yung mga senador dyan, mas madali silang i-brainwash, di ba? Pag may nagsabi na, kapag once na ang House, mga kaibigan, ang House of Representative, mawala dyan si Speaker Martin Romualdez, at si Gloria Macapagal Arroyo na ang nandyan, mga kaibigan, alam naman natin, ang mga speaker ang mga kongresista, kung sino ang mailagay sa speaker, doon sila. Kaya mga kaibigan, just in case na matupad yung binabalak nila, mawala si Speaker Martin Romualdez at mapalitan ni Gloria Macapagal Arroyo, yung mga kongresista dyan, sasanib yan kay Gloria. At kung ano ang gusto ni Gloria, mga kaibigan, mangyayari. And then, ang Senate, hindi naman ganun kasolid ang Senate, mga kaibigan. Madali lang din yung mga senador dyan, madali lang din magbago ng kulay. So, madali lang mga kaibigan.
talagang mapapa-impeach talaga si PBBM. Yan ang dahilan kung bakit ako talaga ay pinoproteksyonan ko at talagang sinusuportahan ko talaga si Speaker Martin Romualdez. Kasi ayokong masayang ang boto ko, mga kaibigan. Ang boto natin na 31 million na dahil lang, mga kaibigan, sa greediness ng China ay mawawala ang ating Pangulo dahil lang sa gusto nilang iluklok ang kanilang kandidato, ang kanilang presidente daw na si Sara Mao, para nang sa ganon matuloy ulit ang ginagawa noon ng China nung si Duterte pa ang nakaupo sa pwesto. Anong sabi ng China, mga kaibigan? Narinig niyo ba yung sinasabi nung kanilang, yung sino ba yun? Yung babae, tsaka yung lalaki na nagsalita. Nakalimutan ko yung pangalan. Ang hirap kasi. Ang sabi ng lalaki, mga kaibigan, madali lang naman daw eh. Bumalik lang daw tayo sa dati nating ginagawa. Nung panahon, ibig niya sabihin, mga kaibigan, bumalik tayo sa dati, yung panahon ni Duterte, na kung saan binibigay na lang natin ang karagatan, na kung saan hindi natin pinapahalagahan yung arbitrary ruling, na kung saan sinasabi ni Duterte na ay papel lang naman, lamukusin lang yan, itapon sa basura, papel lang naman yun, tsaka wala namang isda dyan. O, ganun ang gusto ng China, mga kaibigan. Sa ngayon, hindi nila kayang gawin dahil andyan si PBBM. 'Di ba? Si PBBM ay mas naglilin siya sa ating Mutual Defense Agreement sa Amerika at sa ibang mga bansa, sa iba-ibang panig ng daigdig. Unlike noon sa panahon ni Duterte na dito lang talaga siya sa China. No? At talagang ginagawa niya lahat ng kumpas ni Xi Jinping, ginagawa niya, mga kaibigan. Kaya naman, yung Davao ay talagang, yung pinapriority sila noon ng China, mga kaibigan. Sa mga, sa mga projects, yan. Diba? Pinapriority sila. Pero mga kaibigan, hindi rin tinupad ng China yung kanilang pangako kay Duterte. Kahit na si Duterte ay humahalik sa puwet ni Xi Jinping. Pero marami pa rin mga pangako si Xi Jinping na hindi niya tinupad. See? So, mga kaibigan, huwag tayo magpapauto, no? Napapanood ko yung mga kaibigan, no? Nagko-comment yung mga ay grabe talaga yung sitang paluslos na yan. Talagang sama talaga nitong si Martin Romualdez. Papanood ko yung nababasa ko yung mga comment ng mga DD sheets, no? Yan, mga kaibigan, yan ang ginawa ng mga DD sheets influencer, yung mga mouthpiece ng China. Pipilitin nilang pasamain ang imahe ni Speaker Martin Romualdez. At alam niyo ba, mga kaibigan, pipilitin nila na mawala ang tiwala ni PBBM kay Speaker Martin Romualdez. Mabuti na lang, mga kaibigan, ang ating Pangulo, wais. Wais ang Pangulo natin. Hindi siya nagpapaniwala kasi alam niya ang kalooban ng speaker. Alam niya ang tunay na ugali ni Speaker Martin Romualdez, kaya hindi siya nagpapaniwala. Diba? Kasi yan yung ginagawa ng mga DD sheets na sinisiraan talaga ng gusto si Speaker Martin para nang sa ganun mawala ang tiwala ni PBBM sa kanyang pinsan. So, kita niyo, mga kaibigan, ang nanggugulo dito ay ang mga DD sheets, ang mga mouthpiece ng China. Sila talaga ang nanggugulo dito sa ating politika. No? Biro mo, mga kaibigan, mas magulo pa sila kaysa Dilawan. Diba? Panahon ng Dilawan, sa totoo lang, yung mga Dilawan, di naman sila masyadong nanggulo kay Duterte. Si Duterte ang nanggulo sa kanila. At talagang pagpasok ng termino niya, nagpakulong ka agad siya, 'di ba? Pinakulong niya yung si Laila de Lima. At pinapatay niya yung mga reporter na kinikriticize siya. At yung mga iba na
sinasaway siya ay pinapapatay din niya, di ba? So, kita niyo mga kaibigan, ngayon sa panahon ni PBBM, talagang maayos ang gobyerno natin. Pero itong mga DD sheets ay kanilang sinisira. Kasi nga, ang gusto ng mga DD sheets, isa lang. Matanggal si PBBM. Mapalitan si PBBM. Ang gusto nila, isa lang. Si Sara talaga ang maging Pangulo. Ganon sila ka-greedy. Ganon sila kabuhaya, mga kaibigan. Nakatatapos lang nila 6 na taon, gusto nila sila na naman. Gusto nila sila na naman ang humawak sa Pilipinas dahil ang purpose nila, marami silang pera. Mga kaibigan. Kita nyo nga yung kay Pulong, mga kaibigan. Grabe yung kay Pulong, ha? Tingnan natin, ha? Grabe pala yun, mga kaibigan, yung kay Pulong Duterte, no? Saglat, ha? Ito, yan. Akala mo kung makapagsalita yung pala grabe pala talaga siya, no? Ito. Yan. Wait mga guys, dali. Bilisan mo. Yan. Ito malapit na yan. Bilisan mo. Ito na mga guys. Ayan, grabe pala talaga si Pulong, no? Yung mga kaibigan, no? Diba si Pulong, ang sabi niya ganon, nag-issue siya ng statement, sabi niya, hindi ako luluhod sa inyo. Yan ang sabi ni Paulo Duterte, ha? Galit siya sa Congress kasi blast House leaders for 2 billion cut in Davao budget. Pala mga kaibigan, ha? Ito pa lang si Pulong Duterte, mga kaibigan. Ha? Paulo Duterte got 51 billion in 3 years for Davao City 1st District under father's term. Congressman Paulo Duterte has inserted in the national budget a total of 30 billion in additional allocation for the 1st District of Davao City from 2021 to 2023. Jacking up Malacanang's proposed national expenditure program by almost 500%. Grabe mga kaibigan, no? Porque ang tatay niya ang pangulo. Grabe, no? On his first year in office, Congressman Duterte jacked up the Malacanang proposed 2022 National Expenditure Program, NEP, from 4.67 billion to a whooping of 13.745 billion. Ang laki! Inserting a total of 9.7 billion, which represents more than 300% increase. Grabe, no? The following year, President Duterte pushed a 9.67 billion allocation for his son's district, which is an unprecedented jump of billions of pesos the previous year, comparatively from 4.67 billion in 2022. President Duterte allotted 10 billion pesos for his son's district in 2022. Grabe mga kaibigan, no? Pagkatapos yung ibang distrito, 3 million, ang kaunti, no? Grabe, no? During his father's final year as president, the palace proposed a 10 billion budget for Davao City's 1st district, which is one of the biggest allocation for a city, but Duterte still inserted a total of 3.47 billion. Grabe, mga kaibigan, ang takaw. Ang takaw, buhaya talaga sa pera. Biro mo, pinakamalaki na ang budget niya, 10 billion. Pagkatapos nag-insert pa talaga siya ng 3.047 billion. Ang takaw sa pera, mga kaibigan. Saan napunta to? For 3 years, Duterte's 1st district got a whooping 51 billion. In contrast, Davao's 1st
district only got a total of 11.2 billion from 2016 to 2019. During the term of the former House Appropriations Committee Chair and now Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles. So makita mo mga kaibigan, doon sa isang distrito ng Davao, yung first district, mga kaibigan, 11.2 billion lang from 2016 to 2019. Ganun lang mga kaibigan. Samantalang kay Pulong Duterte, mga kaibigan, yung 10 billion, isang taon lang, pagkatapos nag-insert pa siya ng 3.047 billion, hindi pa siya nakontento sa 10 billion, nag-insert pa talaga ng 3.047 billion. Ang takaw, mga kaibigan. Grabe, napaka-greedy sa pera. No? So ano pa? This came as Duterte issued a statement complaining that the House leadership has taken out the 2 billion from the budget of district and was only left with 500 million. So ngayon, di ba, nagalit siya kasi bakit daw tinanggal yung 2 billion? So 500 million na lang daw ang natira. Nagalit siya mga kaibigan. Samantalang 6 na taon na talagang inubos niya ang budget sa kanya lang. Samantalang ang mga iba-ibang mga distrito, 3 million? 7 million? Diyos ko, grabe pala ang mga Duterte, mga guys. From father hanggang sa son, hanggang sa daughter, grabe, ang tatakaw pala ng mga yan sa pera. Sobra mga guys, no? So, ano pa? Yung tinitingnan natin dito mga guys, binabasa natin to, no? So, ano pa mga guys, ha? Paulo Duterte got, dali. Tapos yan. Dito na tayo. So, yun mga guys, kasi sinamantala, no? Sinamantala niya, mga kaibigan, itong si Paulo Duterte, sinamantala niya yung kanyang posisyon, no, sa Kongreso, no? On his first year in office, Congressman Duterte jacked up the Malacanang proposed 2020 National Expenditure Program, 4.6 billion, to a whooping of 13.745 billion, inserting a total of 9.07 billion. Grabe, no? Buhaya talaga. Grabe. So mga kaibigan, hindi na tayo magtataka. Buhaya pala talaga itong mga to. At ito mga kaibigan, ironically, ang kanyang anak na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay ang chairperson ng House Committee on Accounts mula 2020 hanggang 2022 na may jurisdiction sa budget ng Kamara. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tumaas ang EME mula 1.13 billion noong 2022 hanggang 1.46 billion noong 2022. Noong 2020 yung isa, tapos itong 1.46 billion naman noong 2022. Hanggang sa ngayon, wala pa ring audit ng internal budget ang Kongreso noong House Committee on Accounts chairperson si Congressman Paulo Duterte noong 2020 hanggang 2022. So walang walang audit, internal budget. O saan mo dinala ang pera, no? Nasaan na din ang transparency ng bilyong-bilyong extraordinary expenses ng Kongreso noong panahon ng administrasyong Duterte? Grabe mga kaibigan, no? Bilyones. So, kita natin kung gaano sila katakaw sa pera. Diba? Grabe. So, ngayon mga kaibigan, na sila nabubuko na, lumalabas na yung kanilang mga katiwalian at yung kanilang pagiging matakaw sa pera. Lumalabas na. Diba?
So alam na ng taong bayan, mga kaibigan. Kaya talagang maging aware na tayo, wag na tayong bumoto ng mga pro-China. So mga kaibigan, sana tumakbo si Congressman Migs Nograles diyan sa Davao, Mayor of Davao. Sana tumakbo siya, no? Para sasabihan ko yung mga kamag-anak ko diyan na iboto nila si Migs Nograles at wag na yung Duterte, no? Para mabago na. Wag na yung palitan na nila yung mga mayor nila, wag na silang bumoto ng wag na silang bumoto ng Duterte, no? Palitan na nila Migs Nograles. Sana tumakbo si Congressman Migs Nograles as mayor. Talagang ikakampanya ko 'yan. At sasabihan ko yung mga kaibigan ko diyan, mga pinsan ko, kamag-anak ko diyan sa Davao na talagang iboto nila si Migs Nograles. Ba? Mga kaibigan, no? Para mapalitan na kasi grabing napaka-corrupt ng mga Duterte. Sobrang napaka-corrupt nila, mga kaibigan, no? Grabe. Galit na galit si Jason Tan, no? Sabi niya, kaya lagi ko lilat ang bus mong tambilaslas, admin rich kasi sobrang napakabuhaya. Galingan mo para maging regular ka sa HOR. May oras pa bago ka mag 70 years old. Wala namang balak si speaker na tumakbo. Paano siya magiging kulelat? Engot! Paano magiging kulelat? Wala naman siyang balak na tumakbo. Di ba? Engot talaga to eh. No? Paul Disipulo, mga buhaya, mga Duterte. Ay, correct po kayo dyan. Talaga totoo yan. Buhaya talaga yan sila. Sobra. Mas malala pa sila sa buhaya. No? Jose B. Bacular, wala pera ang Duterte kaya noon tumakbo si PRRD, humingi ng tulong kay Emmy Marcos yung mga Ilocano, Visayas kaya nanalo si Digong. At sa ano po mga kaibigan, dito po sa pagtakbo ni Digong, merong dyan ang China. Pagtakbo ni Sara, meron din po, no? So, isusulong yan ng China. At eto nga, yung kanilang naratibo ngayon, yung utos ngayon ng China dito sa mga DD sheet, no? Na mga bayaran na yung mga scholar ng China, mga kaibigan. Scholar ng China sinasasot, yan. Nasa China sila ngayon. Scholar sila, mga kaibigan. Iisa ang kumpas nila, mga kaibigan. Talagang sisirain nila si Speaker Martin Romualdez kasi ang gusto ng China ngayon, iisa lang ang gusto ng China, mga kaibigan, mapalitan si PBBM. Hindi kakayanin ng China na maging pangulo si PBBM ng 6 na taon. Kaya yan ang kanilang utos, mga kaibigan. Kailangan palitan si PBBM. By hook or by crook, palitan si PBBM. Kaya nga, ano sila dyan mga kaibigan suportado nila ang destabilization. Sila ang nag-ano yan, nagpo-push. Suportado nila yan. Kaso palagi namang nauunsyam kasi nagsusumbong naman yung mga ex-generals, di ba? Oh. Yung nagkaroon yung dati gustong patalsikin si Speaker Martin, nagsumbong naman yung mga kongresista kay Speaker. Na-demote ngayon si GMA. Di ba? Palagi mga kaibigan, lahat ng kanilang mga iniisip, merong mga nagsusumbong. So, hindi natutuloy. No? Yung kanilang mga binabalak na kasamaan, hindi natutuloy. So mga kaibigan, by 2022, alam nyo na, no to pro-China. Dahil ang gusto ngayon ng China, maiupo ang kanilang tuta na kandidato, Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, kapag si Sara ang nakaupo, kayang-kaya na naman nilang hawakan sa leeg. At kayang-kaya na naman nila, balik na naman sa dati mga kaibigan. Sila na ang mangingisda sa West Philippine Sea. Papaalisin na yung mga barko dyan, BRP Sierra Madre, wala na yan. Papaalisin na yan, mga kaibigan. At talagang kawawa ang mga Pilipino. No? Sa kanila na yan.
Ayungin Shoal, sa kanila na yan. Hindi na tayo dyan makakapagpangisda kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Mga kaibigan, no? Tandaan nyo yan. Kaya, no to pro-China. In 2025 and 2028, no to pro-China. No to communist China. Mga kaibigan, no? So, yan na lang muna mga kaibigan. Okay. Na-shout out ko na kayo. Sebi Makilar, salamat po sa panonood. Paul Discipulo, marami pong salamat sa panonood. Rose Reyes, salamat po sa panunood. Okay, Sanje Bell, marami pong salamat sa panunood. Yan. At ang aking basher na si Jason Tan, maraming salamat sa panunood, no? Okay. At si Edeline Martinez, marami pong salamat sa panunood, no? Sino pa ba? Cici Blanco Laroche, marami pong salamat sa panunood, no? June Refaril, marami pong salamat sa panunood, no? Sabi ni June Refaril, magkano daw magkano bayad daw, no? Tumigil ka na. 2 lang nanood sa'yo. Sayang ang bayad sa'yo ng amo mo. Walang bayad sa akin. Ikaw, magkano bayad sa'yo ni Duterte? Sa akin, wala. No? Yan, mga kaibigan, maraming pong salamat, no? Hanggang dito na lang po muli tayo mga kaibigan at ako ay nagugutom na, no? Baka mamaya babalik pa ako, no, for another topic, no? Maraming salamat. Admin Rich po muli ito mga kaibigan. Tayo po ay sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo Bongbong Marcos at pinoproteksyonan din po natin si Speaker Martin Romualdez dahil siya po ang close ally ng ating Pangulo at siya rin po mga kaibigan ang talagang nagpoprotekta sa ating Pangulo para hindi po magalaw ng mga evil person na yan na gusto siyang ipa-impeach. So mga kaibigan, supportahan po natin si Speaker Martin Romualdez para maproteksyonan natin ang ating Pangulo. No? Maraming po salamat mga kaibigan at ito po si Admin Rich laging nagsasabing fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po sa panunood. God bless po. Bye! Ingat!